na relasyon, kilala niya tayo, pero kilala din natin siya. Ganyan pa kung titignan mo sa mga previous verses ng John chapter 10, nakaila sila kanako, anak ko si Jesus dito. So ang mga tunay na Kristiyano nakaila kay Jesus, o si Jesus nakaila sa atua. And then sabi niya, next ay, they follow me. If ever, talagang hindi mo gustong sundin si Jesus, hindi mo gustong i-obey ang mga sinasabi niya, dapat ikaw mismo magtatanong ka, ako ba'y tunay? Talaga bang nangyari, na-experience ko na ako'y nagtiwala? Si Jesus ba'y tunay ko ng tagapagligtas at Panginoon? Baka naman hindi. Nandito ka lang kasi sabi kasi ni Lula, magsimba ako. Sabi kasi ni Papa, ni Mama, o si ate, si kuya. Nahiya naman na kasi ako, sabi ng kapareho kong young person sa church, o magkita-kita tayo sa Sunday ha, tapos hindi niya ako makita, so kaya nandito ako. Pero hindi pala si Jesus, hindi pala ang Diyos sa dahilan kung bakit nandito ka at nagsasamba ka sa Kanya. So dapat tayong mag-evaluate, mga kapatid, 2025 na. Alam niyo ba, mas napalapit na ang pagdating ng Panginoon. Alam niyo ba sa ninyo na sa mga naligtas na, sa mga tunay na sa Panginoon, ang langit ay mas lalong malapit na sa atin. Kada adlaw, nagkakaduultas langit. Huwag mo ta kabalugani kung nanguban sa ito, makaabot pa tayo 2026. Pero God's grace kung iparating niya tayo. Pero gaano man kaiksi ang buhay mo o kahaba, ang importante dyan, ikaw ba ay may nagawa sa pangalan ng Panginoon? May mga kaluluwa ba tayong na-answer sa kanyang kingdom dahil alam natin na napakahalaga itong kaligtasan ng tao. At kung may mga naligtas, tinutulungan ba natin sila na maglago sa kanilang pananampalataya sa pamagitan ng pag-disciple sa kanila, pagtuturo sa kanila. Narinig niyo naman kanina yung ministry, calling of the Lord, that's according sa mga giftings na kanyang binigay. So kung talagang wala kang gasa, espiritual na gasa diha, bisan pa siguro i-assign ka, madung kay ma-realize ka na nimo nga wala ka mag-enjoy kasi nga dili ito ang imong dapat nga napuntahan. Diba? Nita yun kagyan kung asa ka dapit mukha ko, igsuon. So great commission. My brothers and sisters, gusto ko lang sabihin sa inyo. This year, 2025, gusto nato ma-utilize kung unsa man ang gihatag ni Lord sa tuwa aron niyang i-fulfill ang iyang purpose. Ang iyang purpose ba? Iyang purpose nga nang nag-exist pa ang church, iyang purpose nga nang buhay pa ka. Gusto natong ma-utilize ang atong mga giftings. Gusto natong ma-utilize ang atong panahon, ma-utilize ang atong mga resources. Ang uban sa tuwa, nahimutan mga negosyante, trabahante, o uban pa. Pero ang Bible, kanunay nag-encourage sa tuwa nga, kung pwede lang mo ta, ang tanan nagaliho. Aron dili mahimong pabukad sa atong society. Yan ay ginahimo para makatabang nga ma-fulfill ang purpose of the Lord in His kingdom. Walay isa sa mga anak niya nga nagsiting pretty lang. Walay isa sa tuwa nga dili mag-participate. Walay isa sa tuwa nga okay lang nga hindi mag-cooperate. Okay lang na hindi mag-contribute. Kung ano ang kaya mo, doon ka. Hindi ka pipilitin ni Lord. Pero kung ano ang pwede mong magawa para sa kingdom, gawin mo na. Hindi natin alam. Tingnan si Jesus, mangliho kita, samtang adlaw pa, kay moabot na niya ang kagabion. Kung moabot ng kagabion, wala tayo na imo pa. Okay? So, mayroon akong na-remember one time, mayroong katuruan tayo dito na siguro na i-preach na ito or sa prayer meeting ba. Ang title is, History Maker Through God's Word. Do you want to be a history maker through God's Word? Ikaw, personal, bawat isa sa atin. Actually, siguro sa tingin mo, parang walang kwentang tao ka. Simpleng tao lang. Pero alam mo bang, pag ikaw ay nasa kamay ni Lord, ay pwede kang magamit niya to the maximum level. Okay? Kita niyo si Peter, si John, ang comment ng mga tao, mga unschooled, ito sila, uneducated. Bakit ito nila nagawa?
ba? Bakit ito nila nasabi? Ano nangyari? Yan naman, tungod sa ilang pagtuo kang Jesus. So kung nakakaroon din na paminaw, ayaw paghuna-huna wala kay pulos. Ayaw paghuna-huna wala kay mahimo. Pag naapas kamot sa Ginoo, pag nag-surrender ka sa Ginoo, iyakan, gamiton ng instrumento, aron ang imong kinabuhi magkaroon og meaning sa imo mismo sa iyang atubangan. Yan na kay contribution. Mahimo kang history maker. Paano ba yan mangyari, Pastor? 3 bagay. You should know God's Word. Alamin mo lang ang salita ng Diyos, anong sinasabi niya. At alam ng Diyos na may desire ka kasi siya mismo na maglalagay niya. Bigyan ka niya ng desire, tinguha sa iyong kasikasig. And then after knowing the Word of God, anong gagawin? You should what? Obey God's Word. Sundin mo lang. Hindi naman lahat ng salita niya, pinapa-obey niya sa iyo. Pero pag nalaman mo, tapos may conviction, may living, may prompting ang Holy Spirit sa iyo, na ito ay gawin mo na. Ayun na si Pangulit sa uban kay basta makakuhit ka, dili mo siya gusto niya. May ingon tayo ko na, ay, dili man siya, Lord. Dili na lang ko. May ingon na ginawa sa iyo, dili man sa akin, isuko ikaw man. Kaya ito na nga itong ginaya sa nga, ay, muapil ka, nagpunta siya nga, dili lagi, ay, dili na lang ko. Pero ikaw di ay, ginayin na kasi apil ka. Aron mag-develop ka, aron magtubo ka. Bisag walay opportunity, ikaw mangita opportunity. Sabi mo, Pastor, gusto ko sana mag-attend ng Bible study, pero walang Bible study kasi sa lugar namin. Tapos, ang hindi mo lang pala alam, mayroon. Kailang hindi mo hinanap. Pero dahil sinabi mo, o ginabayan ka, o di ba, nag-open doon sa inyo kasi alam ng Diyos na may desire ka. So sabi niya, sige, mag-open kayo doon banda kasi mayroong mga may desires na gusto na mag-aral ng salita ko. At ikaw naman na alam mo na kung paano magturo, wala kang desire, pero sinabi ni Lord, puntahan mo doon, mag-aral. Ikaw ang mag-facilitate. Sabi mo, Lord, wala akong conviction. Sinasabi ng Panginoon, ako nagsasabi sa iyo, paano ka naging walang conviction? Ngayon sa akin, kini nga itong word na conviction, murag na wrong na itong pagkagamit. Bisag ang Ginoo, ang prompting na pero ang ginamigay nato sa conviction, wala tayo, dili nato gusto. Pag sinabi mong conviction, ibig sabihin, yung leading ng Holy Spirit, alam mo na, ginalid ka niya, alam mo naman, nilagyan ng desire ang puso mo, pero nire-check mo, tapos minsan sinasabi natin, wala ko yung conviction. Diba? So sana po, hindi ganun ang pagkagamit natin, brothers and sisters. So pag nag-obey ang bawat isa, according sa mga guidance and direction ng Panginoon, at pagkatapos mo itong gi-obey, yung mga salita na na-apply mo na at in-obey mo na, ay ituturo mo na rin sa iba. Alam mo ang mangyari? History maker. Nalaman mo, sinunod mo, tinuro mo. Sa mga tinuruan mo, nalaman nila, sinunod nila, at tinuro na rin nila. O ano mangyari? Yung changes, yung transformations, parami ng parami. Yung cooperation, lumalawak. Hindi inaaglangan. Diba? So ano ang mentor nito po karon? Daghan ang nagtrabaho, daghan ang resulta. Daghan ang nag-testify, daghan ang nag-evangelize, daghan ang nagdumog, daghan ang nakatagal ng opportunity nga makasabot o makahimo og desisyon nga motuo. Daghan ang nag-evangelize, daghan ang nag-make disciples. Kaya nag-respond, kaya nag-obey. Okay? So, may mga commands na ganyan sa Biblia. Pero kung, halimbawa, clear na sa iyo na inuutusan ka ni Lord, support yun ka ba? Klaro yun na sa iyo, pero dili yun ka. Yan may mga